Ang tanging hangad ni Inspector Pamela Manzano ay linisin ang lipunan mula sa mga kriminal. Subalit magbabago ang lahat nang makasalpukan niya sa isang malagim na aksidente ang magnanakaw na si Flo Menjola, isang babaeng tinutugis ng sindikato na kamukhang kamukha niya na napag-alaman niyang ang kanyang nawawalang kakambal. Sa kalagitnaan ng panganib at pagpapanggap, matutuklasan ng kakambal ang madilim na sikreto sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. I-comment po sa ibaba kung sa tingin ninyo ay mapapabagsak ni na Pamela at Flo ang kasamaan gamit ang lukso ng dugo. Narito na ang isang kapanapanabik na kwento ng kambal, paghihiganti at hustisya na inihahandog sa inyo ng Sir Hack ngayong araw na ito. Abala ang lahat sa loob ng istasyon ng pulis. Maingay ang paligid. Inaayos ng mga pulis ang kanilang mga armas at gamit para sa malaking operasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Inspector Pamela Manzano. Suot niya ang kanyang uniforme at hawak ang isang mahabang baril. Tinitingnan niya ang bawat galaw ng mga tauhan. Gusto ko ng perpektong operasyon. Ngayong gabi, walang magkakamali. Handa na ang lahat ng sasakyan natin, Inspector. Nakakasa na rin ang mga baril namin. Ang target natin ay ang grupong magnanakaw ng mga alahas. Matagal na sila pinaghahanap ng batas at kay Boss Rigor sila nagtatrabaho. Hindi sila pwedeng makawala ngayon. Nakuha na namin ang eksaktong ruta nila. Dadaan sila sa lumang highway bago maghating gabi. Ilang tauhan ang kasama ng sindikato? 5 armadong lalaki at isang babaeng leader. Ihanda mong sarili mo, Bentong. Mariing utos ni Pamela, sabay tapik ng malakas sa balikat ng partner niya. Makakaasa po kayo. Huhulihin natin sila ng buhay. Buhay man o patay, dadalhin ko sila sa presinto. Ang mga magnanakaw na to ang salot. Wala silang ginawa kundi sirain ang buhay ng mga inosenteng tao. Balita ko po, napakagaling magmaneho ng babaeng leader nila. Walang makahuli sa kanya. Walang magnanakaw ang magaling para sa akin. Last sila ay babagsak sa selda. Wala tayong ipapakitang awa. Sa kabilang bahagi ng syudad, madilim at maingay sa loob ng isang abandonadong bodega. Puno ng alikabok ang hangin. Nakatayo si Flo Menjola sa harap ng isang nakabukas na bolt. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kumikinang na alahas sa loob ng isang itim na bag. Bilisan niyo ang kilos niyo. 5 minuto na lang tayo rito. May mga naiwang pong ginto sa kabilang kwarto. Kukunin ko na muna. Wag na. Sapat na ito para sa kota natin kay Boss Rigor. Gusto niyo bang maabutan tayo ng mga pulis? Sayang naman ang maiiwan. Malaking pera din yon. Bakit ba nagmamadali ka? Dahil gusto ko nang matapos to at makaalis na sa buhay nito. Kapag naibigay na natin kay Boss Rigor, malaya na ako. Wala na akong utang sa sindikato. Walang umaalis ng buhay sa sindikato natin. Pinapangarap mo lang Huwag yan. mo kong subukan. Seryosong sagot ni Flo, sabay tutok ng hawak niyang baril sa noo ng lalaki. Ako ang magdidesisyon kung kailan ako aalis. Ipasok niyo na mga bag na yan sa loob ng van. Ako ang magmamaneho. Baka matuntun tayo agad. Malakas ang ulan sa labas. Madulas ang kalsada. Mas mabuti nga yun. Kailangan nating makarating sa hideout bago mag-2 na madaling araw. Wala na tayong oras para matakot. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na ang mga kalsada ng syudad. Sumakay si Pamela at Bentong sa kanilang patrol car. Pinaandar nilang sirena at mabilis nilang binigtas ang madilim na highway. Inspector, may natanggap ako mensahe mula sa radyo. Nakita na raw ang van ng mga suspek. Papunta sila sa direksyon natin. Ihanda mong baril mo. Huwag kang pipikit. Masyadong mabilis ang takbo nila. Baka madisgrasya tayo sa kalsada. Masira ng sasakyan. Huwag lang sila makatakas. Apakan mo pang gas. Opo, Inspector. Sagot ni Bentong habang mabilis na pinihit ang manibela pakaliwa. Kapag nakita mong van, barilin mo agad ang gulong. Huwag mong bigyan ng pagkakataong makalaban.
Nakikita ko ng ilaw mula sa malayo. Sa kabilang sasakyan, mahigpit ang hawak ni Flo sa manibela ng puting van. Pabilis ng pabilis ang pagtakbo nila sa madulas na semento. Rinig na rinig niya ang sirena ng pulis sa likuran. Nandiyan na sila. Nakasunod na ang mga pulis sa atin. Nakikita ko. Tumahimik ka dyan. Babarilin nila tayo. Kailangan nating lumaban. Huwag kang magpapaputok ng baril kung hindi ko sinasabi. Utos ni Flo, sabay sulyapa sa rearview mirror. Malapit na sila. Tatamaan tayo kapag hindi tayo lumaban. Ibabangga ko ng kotse sa kanila. Wala akong papataying inosente ngayon. Kumapit kayo mabuti. Tatawid tayo sa kabilang linya. Sasalubungin natin sila. Nababaliw ka na ba? Mamamatay tayo. Mas mabuti nang mamatay kesa makulong ng habang buhay. Kumapit kayo na mabuti! Mas lalong lumakas ang buhos ng ulan. Hindi na makita ng malinaw ang daan. Sa loob ng patrol car, nagulat si Bentong nang makitang papalapit sa kanila ang sasakyan ng mga sospek. Inspektor, lumipat sa linya natin ang van. Makakasalubong natin sila. Huwag kang iiwas. Ituloy mo ang takbo natin. Babangga tayo sa kanila, Inspektor. Nagpapaputok na sila ng baril. Tinamaan ang salamin natin. Sabi ko, huwag kang iiwas. Malakas na sigaw ni Pamela, sabay kuha ng radyo sa dashboard. All units, humarang kayo sa dulo ng highway. Kami ang bahala rito. Hindi ko matatama ng gulong nila. Madulas masyado at paliko-liko sila. Gagawin ko na. Inis na utos ni Pamela, sabay labas ng kalahati ng katawan niya sa bintana ng umaandar na kotse. Diretsong takbo ng puting van, papunta sa patrol car. Papunta sa patrol car ng mga pulis. Nakadilat ng malaki si Flo. Nakita niya ang mukha ng babaeng pulis sa kabilang sasakyan. Nagulat siya. Kamukhang kamukha niya ito. Ano to? Bakit kamukha ko siya? Umiwas ka! Tumabi kayo! Sigaw ni Flo habang pilit na kinakabig ang manibela pa kanan. Subalit huli na ang lahat. Nagkabanggaan ng malakas ang dalawang sasakyan. Umikot ang patrol car sa gitna ng kalsada. Tumilapon ang puting van at bumangga sa isang malaking puno. Basag ang mga salamin at nayupi ang mga bakal. Nawala ng malay ang lahat ng sakay. Umagos ang dugo sa semento na hinuhugasan ng ulan. Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga ambulansya at ang iba pang pulis. Mabilis na kumilos ang mga medic. Nilapitan nila ang silang patrol car. Hinila palabas si Pamela. Wala itong malay at duguan ng mukha. Nawala ang kanyang police badge mula sa kanyang uniforme noong nangyaring pag-ikot ng van. Tulungan niyo ang inspektor. Dalhin niyo agad sa ospital. Marami ho siyang galos sa mukha at ulo. Kailangan niya ng agarang operasyon. Tingnan niyo ang kabilang sasakyan. Kunin ninyo ang mga suspek. Sa tabi ng puno, nilapitan ng isa pang grupo ng medic ang nawasak na puting van. Ang nawasak na puting van, hinugot nila palabas sa Flo. Puno rin siya ng dugo. Kinuha ng medic ang wallet sa loob ng bulsa na Flo. Nakita niya ang peking ID nito. May ID siya rito. Pamela Manzano ang pangalan. Siya siguro ang inspektor na sinasabi ng mga kasama natin. Parehong-parehong mukha nila. Dalhin agad siya sa private hospital. Siguraduhin mabubuhay siya. Paano itong isang nakuha natin sa patrol car? Walang ID at kalmado lang ang suot sa ilalim ng asul na jacket. Baka naman kasama yan ang tumilapon palabas ng van. Dalhin niya sa infirmary ng city jail. Sila nang bahala dyan kapag nagising. May mga gwardiya din doon. Binuhat nila si Flo, papasok ng ambulansya, papunta sa pinakamahal at pinakamagandang ospital sa syudad. Sa kabilang ambulansya, binuhat nila si Pamela, papunta sa infirmary ng kulungan, nagkapalit ang kanilang mga buhay. Bumukas sa mga mata ni Flo, puting kisame at malambot na kamang gumising sa kanya. Amoy kamot ang kwarto, pero may halong amoy ng mamahaling bulaklak. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang matandang babae na may suot na perlas. Ito ay si Senyora Valencia Manzano. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Salamat sa Diyos. At gising ka na, Pamela. Muntik na akong mawala ng apo. Apo?
Sino po kayo? Anong Pamela? Naaksidente ka sa highway. Bumangga ang patrol car mo sa isang van. Huwag ka na munang gumalaw. Tatawagin ko ang doktor. Pumasok sa kwarto si Darcy. Tiningnan niya si Flo mula ulo hanggang paa. Bakas ang inis sa kanyang mukha. Buhay ka pa pala, pinsan. Sayang naman. Umayos ka na pananalita mo, Darcy. Galit na saway ng matanda, sabay turo sa pinto. Nagbibiro lang naman ako, Lola. Masaya akong ligtas ang magaling nating pulis. Teka lang, hindi ako si Pamela. Flo ang pangalan ko. Ano bang sinasabi mo? Epekto ba to ng gamot? Lumabas ang matanda para maghanap ng nurse. Naiwan sina Flo at Darcy sa loob ng kwarto. Huwag mong idaan sa amnesia ang pagiging palpak mo. Muntik mo nang sirain ang pangalan ng pamilya natin dahil sa aksidenteng yan. Wala akong pakialam sa pamilya ninyo. Wala akong alam sa nangyari. Bastos ka talaga. Pagbabayaran mo to balang araw. Lumabas si Darcy at padabog na isinarang pinto. Napahawak si Flo sa kanyang ulo. Naalala niya ang peking ID sa kanyang bulsa. Naisip niyang ito ang dahilan kung bakit napagkamalan siyang si Inspector Pamela Manzano. Samantala, ibang sitwasyon sa kabilang bahagi ng syudad. Maingay ang paligid, amoy ihi at pawis ang hangin. Nagising si Pamela sa ibabaw ng isang manipis at maruming higaan. Nasa loob siya ng infirmary ng city jail. May bakal na reha sa bintana. Pilit siyang bumangon. Masakit ang kanyang lalamunan. Bukas siya ng buka ng bibig. Gusto niyang sumigaw, pero walang tunog na lumalabas. Lumapit ang isang babaeng nakasuot ng orange na uniforme ng preso. Siya ay si Ganda. Gising ka na pala, Kosa. Kala ko natuluyan ka na. Umiling si Pamela at pilit na itinuturo ang kanyang sarili. Hinawakan niyang kanyang liig at nagmamakaawang maintindihan. Ano? Di ka na makapagsalita. Napuruhan yata ang boses mo dahil sa pagbangga ng van ninyo. Hinawakan ni Pamela ang braso ni Ganda. Umiling siya ng mabilis. Mukha akong hawakan, Flo. Pareho lang tayong nakakulong dito. Nagtaka si Pamela. Pumasok ang isang gwardya sa loob ng infirmary. Hinampas nito ang rehas gamit ang batuta. Hoy, Flo Mendiola. Oras na para lumipat ka ng ordinaryong selta. Huwag kang mag-inarte dyan. Hinila ng gwardya si Pamela patayo. Pilit itong nagpupumikla sa pulis. Ibinubuka ang kanyang bibig para magpaliwanag na siya ang inspektor na nagpakulong sa marami sa kanila. Ngunit dahil sa matinding gulat at trauma noong aksidente, nagkaroon siya ng psychogenic aphonia. Wala siyang boses. Sir, huwag niyo namang pilitin. Hindi makapagsalita si Flo eh. Wala akong pakialam. Utos ito ng warden. Maglakad ka na, magnanakaw. Mariing utos ng gwardya, sabay tulak sa likod ni Pamela. Kinaladkad ng gwardya si Pamela palabas ng infirmary. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Wala sa kanya ang badge. Wala sa kanya ang boses. Nakakulong siya kasama ng mga kriminal na dati niyang pinaguhuli. Sa pribadong ospital naman, nakaupo si Flo sa kama. Pumasok ng kwarto si PO3 Bentong. May dala itong basket ng prutas. Inspector, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Sino ka? Ako po ito, si Bentong. Partner nyo sa presinto. Nag-alala po kami sa inyo eh. Ah, yung lespo. Lespo? Inspector, bago yata sa pandinig ko yan ah. Wala. Sabi ko ayos lang ako. Medyo masakit lang ang ulo ko. Sabi nga po ng doktor, may mild amnesia daw kayo dahil sa pagbangga. Wala ho kayong naalala sa operasyon natin? Wala talaga, pre. Blanco ang utak ko ngayon. Pre? Kakaiba talagang epekto ng aksidente sa iyo, Inspector. Dati-rati, konting kibot ko lang, minumura nyo na ako. Bakit naman kita mumurahin? Mabait ka naman sigurong tropa. Nakangiting sagot ni Flo, sabay kuha ng mansanas sa basket. Tropa? O sige po, mukhang mas magugustuhan ko itong bagong ugali nyo ah.
magpahinga muna kayo. Lumabas si Bentong ng kwarto, naiwang mag-isa si Flo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin sa tabi ng kama. Siya ngayon ay nasa katayuan ng buhay ng isang pulis at isang bilyonarya. Wala siyang balak na aminin ang totoo. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para makatakas kay Boss Rigor at magsimula ng bagong buhay. Pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Mansano, nakaupo si Flo sa isang mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Kaharap niya si Senyora Valencia at isang lalaking nakasuit, si Attorney Henato. Nakatayo naman sa gilid si Darcy na nakahalukip-kip. Senyora, handa na po ang mga papeles na kailangang pirmahan ni Pamela. Ipaliwanag mo sa kanya ang nilalaman ng testamento ng kanyang ama. Ayon sa bloodline clause, ngayon, nasa 30 taong gulang na si Pamela. Mapupunta sa kanya ang pamamahala ng kumpanya at malaking bahagi ng yaman. Hindi makatarungan yan, Lola. Galit na singit ni Darcy, sabay hampas sa mesa. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa pamamahay ko, Darcy. Bakit sa kanya lahat mapupunta? Ako ang lumaki rito. Ako ang nagsilbi sa inyo at sa kumpanya. Dahil siya ang anak ng aking anak. Ikaw ay anak sa labas ng kapatid ko. Kinupkup lang kita at binigyan ng magandang buhay. Ginawa kong lahat para maging perpektong apo. Tapos ibibigay niyo lang ang korporasyon sa pulis na to na halos hindi niyo naman nakakasama. May isa pa pong kondisyon ang testamento. Darcy, kung sakaling matagpuan ang nawawalang panganay na anak na si Florina, sa kanya mapupunta ang posisyon. Teka, sino si Florina? Maang-maangang tanong ni Flo habang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kapatid mo, kambal mo na itinapon ng pamilya natin noon para hindi masira ang aming reputasyon sa lipunan. Hahayaan niyo na ang isang bastada na kung saang pamilya siya lumaki na siyang magmamana ng yaman natin? This is insane! Ito ang guilt clause ng ama nila. Ito ang nag-iisang pambawi natin sa paghihirap ng batang yon. Mariing sagot ni Senyora Valencia, sabay tayo mula sa kanyang kinauupuan. Patutunayan ko sa inyo na hindi karapat-dapat ang mga yan sa apelyedong Mansano. Banta ni Darcy bago mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Lola, totoo po ba yun? May kapatid ako sa labas na pamamanahan ng lahat. Huwag mo munang isipin yon. Magpahinga ka na at may sugat pang kamay mo mula sa pagbangga. Hindi ka pwedeng pumirma ng mga papeles. Sige po, ayos lang naman na umis ka po. Magpahinga po muna sa kwarto. Sa loob ng city jail, siksika ng mga preso sa selda. Mainit at kulang sa hangin. Nakaupo si Pamela sa isang sulok. Nakayuko siya at pinagmamasdan ng maruming simento. Biglang lumapit ang isang matabang babaeng preso. Hoy, baguhan! Mayo ka na yan! Upo ka! Tayo! Tumingala si Pamela at umiling. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig. Pero dahil sa kanyang natamo sa aksidente, ay walang boses na lumalabas. Aba! Patigas ang ulo mo ah! Bingi ka ba o pipi? Sigaw ng preso, sabay hila ng malakas sa kwelyo ni Pamela. Akmang susuntukin ng preso si Pamela nang biglang sumingit si Ganda. Hawak ni Ganda ang isang patulis na plastik na suklay at itinutok ito sa mukha ng matabang preso. Subukan mo hawakan ang kosa ko. Makikita mo ang hinahanap mo. Huwag ka makialam dito, Ganda. Baguhan yan. Kailangan matuto ng patakaran sa selda ko. Ako ang patakaran dito. Bitawan mo yan. Binitawan ng preso si Pamela at padabog na lumayo. Umupo si Ganda sa tabi ni Pamela at inayos ang magulong buhok nito. Nako, munti ka na dun ah. Bakit ba kasi di ka lumalaban? Dati-rati tapang-tapang mo sa labas. Hinawakan ni Pamela ang kanyang lalamunan at malungkot na tumingin kay Ganda. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Oo nga pala, wala ka pa ring boses dahil sa aksidente. Sayang naman ang ganda mo kung hindi ka na makakapagtaray dito.
Tumingin si Pamela sa paligid. Nakita niyang kapwa preso na naghahati sa kukonting kanin. Nakita niyang mga may sakit na nakahigalang sa sahig at walang gamot. Naalala niya kung paano lagi niyang hinuhusgahan ang mga kriminal na hinuhuli niya. Ganyan talaga dito, te. Wala kang pera, wala kang boses. Ikaw, magnanakaw ka pa rin ba talaga o biktima ka lang ng sitwasyon? Umiling ng mabilis si Pamela. Tinuro ang sarili. Tapos, umaktong sumasaludo. Ano ba yan? Boy Scout! Pulis! Pinuyhen niyo ba to? Tumango si Pamela ng paulit-ulit. Ulo siya, nababaliw na yata to. Pulis ka dyan. Ikaw nga tong si Flo na kinakatakutan na runner ni Boss Rigor. Napapikit na lamang si Pamela sa sobrang bigat ng kanyang dibdib. Gusto niyang isikaw ang totoo. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili sa harap ng batas. Pero ngayon, kailangan niyang tanggapin ang tulong ng isang presong kailanman ay hindi niya binigyan ng konsiderasyon noong nakasuot pa siya ng uniforme. Unti-unting namulat ang mga mata niya sa mundong ginagalawan ng kanyang kakambal na itinapon ng pamilya nila. Sa labas ng selda, nakatayo ang isang gwardya. May hawak itong radyo at panay ang lingon sa paligid. Kinausap niyang isang tao sa kabilang linya. Boss Rigor, nandito na po sa selda si Flo. Ano po ang susunod niyong utos? Bantayan niyo siya. Walang makakalabas na impormasyon tungkol sa sindikato natin. Kapag nagtangkang magsalita at kumanta sa mga pulis, alam mo na ang gagawin. Sa hardin ng mga mansano, nakaupo si Flo sa isang puting upuan. May hawak siyang tasa ng kape. Pinagmamasdan niyang malawak na damuhan. Lumapit si PO3 Bentong na may dalang mga folder. Inspector, dinala ko na po ang mga files ng huling operasyon natin. Salamat, pre. Ilapag mo na lang dyan sa lamesa. Pre, kakaiba talagang epekto ng aksidente sa iyo, Inspector. Dati, tuwing nagdadala ako ng files, bubuklatin niyo agad yan para hanapin ang mali. Wala na yun. Chill tayo ngayon. Mahirap nang ma-stress. Nakakapanibago po talaga. Magi ang mga salita niyo. Parang galing sa kalye. Ganyan talaga kapag naumpog ang ulo. Nagbabagong pananaw sa buhay. Tsaka, okay naman ang tropa natin sa presinto, di ba? Opo, Inspector. Ligtas naman ang lahat. Nababahala lang ang hepe dahil nawawala pa rin ang target natin na si Flo Mindiola. Akala namin, kasama siya sa bumanggang van. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Flo. Ininom niya ang kape para itago ang kanyang kaba. Kailangan niyang mag-ingat sa mga sinasabi niya. Hayaan niyo muna si Flo. Baka nagtatago lang yun. Unahin niyo muna ang ibang kaso. Masusunod po. Babalik na ako sa estasyon. Lumabas si Senyora Valencia mula sa mansyon. May dala siyang manipis na kumot. Ipinaibabaw niya ito sa balikat ni Flo. Bakit ka nandito sa labas? Mahamog pa. Baka mabinat ka. Ayos lang po ako, Lola. Gusto ko lang pong lumanghap ng sariwang hangin. Nag-aalala pa rin ako sa kalusugan mo. Gusto ko sanang magpa-blood test ka. Mamaya, para makasiguro tayo. Dugo? Huwag na po. Ayos lang naman po ang pakiramdam ko. Tsaka, takot po ako sa karayom. Takot sa karayom? Dati-rati eh. Ikaw pa nag-aaya sa akin magpa-check up. Iba na talaga ang kilos mo ngayon, Pamela. Lola, paano po kung iba talaga ako? Paano kung hindi ako ang apo na inaasahan ninyo? Kahit ano pang mangyari, dugo at laman kita. Mahal na mahal kita. Napatitig si Flo sa matanda. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pag-aaruga. Unti-unting lumambot ang puso niyang nasanay na sa kalupitan ng lansangan. Lihim din niyang hindi alam na palihim na kumuha ng hibla ng buhok si Senyora Valencia para sa isang DNA test. Sa loob ng kulungan, oras ng tanghalian, maingay ang pila ng mga preso. Nakaupo si Pamela sa isang mahabang sementadong upuan. Nasa harap niya ang isang basong tubig at konting kanin na may sabaw.
Tinitigan niya lang ito, walang lasang pagkain. Umupo si Ganda sa kanyang tabi. Kainin mo na yan, te. Baka mamaya may mang-agaw pa niyan. Umiling si Pamela at inilapit ang plato kay Ganda. Seryoso ka ba? Ibibigay mo sa akin ang rasyon mo? Tumango si Pamela. Ngumiti siya ng tipid. Salamat, Flo, ah. Alam mo, nag-iba ka talaga mula nung naaksidente ka, ah. Dati, suplada mo. Wala kang pakialam sa amin. Hinawakan ni Pamela ang braso ni Ganda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Naghihintay ng kwento. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang kapatid na naging kriminal. Gusto mong malaman kung bakit ka nandito? Eh wala kang choice. Lumaki kang walang magulang. Inampung ka lang ng kalsada. Pinakinggan ng mabuti ni Pamela ang bawat salita. Bata pa lang tayo. Si Boss Rigor nang nagpapakain sa atin. Pinulot ka niya sa basurahan. Utang mo sa kanya ang buhay mo. Kaya napilitan kang gumawa ng masama. Pumatak ang luha sa mga mata ni Pamela. Hindi niya alam ang hirap na pinagdaanan ng kanyang kakambal. Buong buhay niya, tinuring niyang salot ang mga kriminal. Ngayon nakikita niya ang kabilang muka ng batas. Huwag umiyak. Sanay na tayo sa ganitong buhay. Kahit na alam natin ginagamit lang tayo ng sindikato, wala naman tayong takas. Hinawakan ni Pamela ng mahigpit ang kamay ni Ganda. Ipinangako niya sa sarili na tatapusin niya ang kasamaang ito kapag nakabalik na siya sa kanyang pwesto. Ipagtatanggol niya ang mga taong biktima lamang ng maling sistema. Nasa malaking kwarto ng opisina ng kumpanya si Flo kasama si Atty. Hinato. Nakapatong ang maraming papeles sa mesa. Pamela, kailangan mong pirmahan ang mga dokumentong ito para sa turnover ng shares bukas. Attorney, napilayan po ang kanang kamay ko sa aksidente. Hindi po ako makakapirma ng maayos ngayon. Naintindihan ko. Mabuti pa ay basahin mo na lang muna. Kailangan mong maghanda para sa board meeting natin. Board meeting? Anong sasabihin ko sa mga taong yun? Wala akong alam sa negosyo. Ako na ang bahala sa'yo. Bibigyan kita ng kopya ng mga dapat mong sabihin. Kabisaduhin mo lang at ako na ang sasagot sa mga komplikadong tanong. Bakit mo po ako tinutulungan ng ganito? Dahil nakikita ko na gusto mong matuto. Iba ang ningning ng mga mata mo ngayon kumpara noon. Gagawin ko ang lahat para maging handa ka. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo si Darcy sa labas ng pintuan. Nakikinig siya sa bawat salita. Pumasok ang kanyang inupahang private investigator at iniabot ang isang brown envelope. May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa aksidente? Opo, Ma'am Darcy. May mga kumpirmadong report na 2 babae ang nakuha sa crash site. Dalawa? Sino ang isa? Isang suspect na babae. Dinala sa infirmary ng city jail. Wala siyang pagkakakilanlan. Pero ang suot niya ay ang jacket na inilarawan ng mga saksi mula sa sindikato. Bakit hindi ito nakarating sa balita? May nagtatakip ng impormasyon, Ma'am. Isa pa, ang babaeng dinala sa mansyon niyo ay walang police badge nang matagpuan ng mga medic. Ngumisi ng malapad si Darcy. Hawak niya na ang unang peraso ng katotohanan na magpapabagsak sa kanyang kaaway. Peking pulis, isang impostor. Ipagpatuloy mo ang pagmamanman. Gusto ko ng matibay na ebidensya. Pababagsakin ko ang babaeng yan at kukunin ko ang dapat na sakin. Gabi, sa loob ng mansyon, mahimbing na natutulog si Flo sa kanyang malaking kama. Dahan-dahang pumasok si Senyora Valencia sa kwarto. Lumapit siya sa una ni Flo. Kumuha siya ng ilang hibla ng buhok na nahulog mula sa ulo ng tilaga. Ibinalot niya ito sa isang malinis na panyo. Lumabas ang matanda at naglakad sa mahabang pasilyo. Sinalubong siya ni Atty. Hinato. Attorney Hinato, dalhin mo ang panyong ito. Dalhin mo ang panyong ito sa pinagkakatiwalaan nating laboratorio. Buhok po ba ito ni Pamela? Senyora? Gusto ko makasiguro. Iba ang kutob ko sa mga kilos niya. Simula na maaksidente siya. Ipa-DNA test mo yan
at ikumpara mo sa records natin. Naiintindihan ko po. Ililihim ko ang bagay na ito. Walang dapat makaalam nito, lalong-lalo na si Darcy. Ayoko magamit nito laban sa apo ko, kung sakaling tama ang hinala ko. Sa kabilang dako ng mansyon, nakikipagkita si Darcy sa kanyang inupahang investigador sa hardin. Madilim ang paligid, walang ibang tao kung hindi silang dalawa. Ano pang natuklasan mo tungkol sa babaeng nakakulong sa city jail? Ma'am, nalaman ko po na ang pangalan niya sa records ay Flo Menjola. Isa siyang kilalang runner ng sindikato ni Boss Rigor. Sindikato? At ang kasama niya sa aksidente ay ang magaling kong pinsan na pulis. Opo. Pero ito ang mas nakakagulat. Walang makitang police badge sa crash site. At ang babaeng nagpapanggap na Pamela ngayon sa loob ng bahay niyo ay may nakuha kaming lumang record na gumagamit ng peking ID. Ibig sabihin, ang babaeng natutulog sa kwarto ni Pamela ngayon ay isang kriminal. Nakangiting pulong ni Darcy habang nag-abot ng makapal na sobrang may pera sa lalaki. Malamang po, ma'am. Magkamukha sila. Kambal, ang nawawalang bastarda ng tito ko. Nakapasok siya sa pamamahay namin ng ganun lang kadali. Ano po ang susunod nating hakbang? Kontakin mo ang sindikato. Hanapin mo kung saan nagtatagong leader nila. Gusto kong makausap ang boss Rigor na yan. Kinabukasan, sa loob ng city jail, maingay ang mga preso na naglalakad sa bakuran para sa kanilang morning sunning. Nakaupo sina Pamela at Ganda sa isang sulok, malayo sa mga kwartsa. Kosa, napapansin ko, kanina ka pa nakatingin sa gate. Binabala ka ba? Itinuro ni Pamela ang pinto ng infirmary at ang gwardyang nagpapalit ng shift. Gumuhit sila sa lupa gamit ang isang maliit na bato. Ano yan? Mapa ng kulungan? Huwag mo sabihin nagbabalak kang tumakas. Tumango si Pamela. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Ganda. Nababalo ka na ba? Binaril at namatay yung huling presong sumubok tumakas noong 1 taon. Pilit na ibinuka ni Pamela ang bibig niya para magsalita. Ngunit walang tunog na lumalabas dahil sa kanyang natamo noong aksidente. Itinuro niya ang dibdib niya at saka itinuro ang labas ng mataas na pader. Gusto mong patunayan na inosente ka? Ay paano? Hindi ka makapagsalita. Sinong maniniwala sa isang tulad natin? Kumuha si Pamela ng kaperasong uling mula sa gilid ng simento. Mabilis siyang nagsulat sa isang perasong karton at ipinakita ito kay Ganda. Nakasulat doon ang mga salitang, "Kukunin ko ang pagkatao ko. Kailangan ko ang tulong mo." Seryoso ka talaga? Alam mong kapag pumalpak to, pareho tayong mabubulok sa solitary confinement. Tumango si Pamela at tinapik ang kanyang sariling dibdib. Sinyales na sagot niya ang kaibigan, anuman ang mangyari. Sige na nga, total paborito naman kita at alam kong iba ka sa amin. May alam akong paraan para madistract ang lahat na makatakas ka. Mabilis na pinunasan ni Pamela ang luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Ganda. Kailangan natin ng malaking riot mamayang gabi. Pag nagsimula ng gulo ng selda natin, dadaan ka sa likod ng kusina. Walang gwardya ron, tuwing 8:00. Bumalik sila sa loob ng selda. Sinimula ni Gandang kausapin ang ibang mga preso. Lihim na nagbigay ng senya si Ganda sa mga pangkat na matagal nang galit sa mga abusadong gwardya. Pinagmamasdan ni Pamela ang lahat mula sa kanyang higaan. Nararamdaman niya ang matinding kaba, ngunit buo ang kanyang desisyon. Hahanapin niya ang babaeng kumuha sa buhay niya sa labas. Aalamin niya kung bakit itinago sa kanya ng kanyang pamilya ang pagkakaroon niya ng kambal. Tatapusin niyang kasinungalingang ito at ibabalik niya ang katarungan kahit pa kalabanin niya ang sarili niyang mga kadugo. Samantala, madilim sa isang lumang bodega malapit sa daungan. Nakatayo si Darcy sa harap ng isang lalaking may peklat sa mukha. Siya si Boss Rigor. Nakapaligid ang 5 armadong tauhan ng sindikato. Nabalitaan kong tungkol sa nawawalang pulis.
At sa babaeng nagpapanggap sa loob ng pamamahay namin. Ano ang kailangan mo sa akin, senyorita? Gusto kong tapusin mo ang buhay nilang dalawa. Ang peking Pamela sa mansyon at ang tunay na Pamela na nasa kulungan. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil sa kanila mapupunta ang yaman ng mga Mansano. Kapag nawala sila, ako ang magiging tagapagmana. Babayaran kita ng malaki. Magkano ang pinag-usapan natin dito? 20 milyong piso. Seryosong alok ni Darcy, sabay abot ng isang itim na bag sa lalaki. Kulang ito para sa buhay ng 2 tao. Lalo na kung pulis ang isa sa kanila at hawak ko ang isa. Yan pa lang ang paunang bayad. Ibibigay ko ang kalahati kapag tapos na ang trabaho. Kaya mo ba? O maghahanap ako ng iba? Huwag kang magbataas sa akin, babae. Hindi mo kilala ang kinakausap mo. Kilalang kilala kita. Ikaw ang nagpapatakbo ng sindikato na kinabibilangan ng babaeng nasa mansyon namin ngayon. Pare-pareho lang tayo may kailangan dito. Sige, magkakasundo tayo. Nakangising sagot ni Boss Rigor, sabay kuha sa bag ng pera. Gusto ko ng malinis na trabaho. Walang makakaalam na ako ang nag-utos nito. Ako ang bahala. Sisiguraduhin ko na hindi na masisikatan ng araw ang magkapatid na yan. Naglakad paalis si Darcy. Hindi niya alam na ibang binabalak ng leader ng sindikato. Tumingin si Boss Rigor sa kanyang mga tauhan. Mga tanga talaga mayayaman. Ihanda niyo ang mga baril. Hindi lang 20 milyon ang kukunin natin sa pamilyang yan. Kukunin natin ang buong korporasyon. Kinabukasan sa mansyon, naglalakad si Flo sa pasilyo. Nakita niyang pintuan ng kwarto ni Darcy na nakabukas ng bahagya. Narinig niyang boses ng pinsan na may kausap sa telepono. Umatras si Flo at naging tahimik ang kanyang mga hakbang. Huwag kang mag-alala, Rigor. Nakapatay na mga security cameras sa likod ng mansyon. Mamayang gabi, makakapasok ang mga tauhan mo ng walang sagabal. Nanlaki ang mga mata ni Flo. Pamilyar sa kanya ang pangalang narinig. Oo, nandito sa kwarto niyang peking pulis. Patayin niyo siya ng tahimik. Sunod niyong asikasuhin ang totoong pulis sa kulungan. Mabilis na nagtago si Flo sa likod ng isang malaking florera, malapit sa hagdan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pumasok sa isip niya ang matinding panganib. Alam na ni Darcy ang totoo at nakipagsabwatan na ito sa demonyong kumukontrol sa buhay niya. Nakita niyang paparating si P.O. Trey Bentong mula sa ibaba ng hagdan. Sinalubong niya agad ito. Inspector, dinala ko na po ang mga report na hinihingi nyo. Bentong, kailangan kong tulong mo ngayon din. Bakit po, Inspector? Namumutla kayo. May masakit ba sa inyo? Wala. Gusto kong ipabantay mo ang labas ng mansyon mamayang gabi. Magdala ka ng mga backup. Huwag kayong mag-uniforme. May banta po ba sa buhay nyo? Ire-report ko to sa estasyon para makapagpadala ng SWAT. Wag. Mabilis na pikil ni Flo, sabay hawak sa braso ng pulis. Gusto kong tayo lang ang nakakaalam nito. May mga taong papasok sa mansyon mamaya. Kailangan natin silang hulihin ng palihim. Masusunod po. Ilang tao ang dadalhin ko? Kahit 5 tropa lang na mapagkakatiwalaan mo. Bantayan niyo na mabuti si Senyora Valencia. Huwag niyo siyang pababayaan kahit na anong mangyari. Paano po kayo? Kaya ko ang sarili ko. Sige na, lumakad ka na at maghanda. Umalis si Bentong. Tumingin si Flo sa direksyon ng kwarto ni Senyora. Hindi niya pwedeng iwanan ng matanda nang walang laban sa mga kriminal. Kailangan niyang tapusin ang gulong ito at hanapin ang totoong kapatid na nasa kulungan. Gabi sa loob ng city jail, tahimik ang buong selda. Nag-aabang ang lahat ng signal. Nakatayo si Ganda malapit sa pintuan ng selda. May hawak siyang isang perasong bakal. Si Pamela, nakahanda na rin malapit sa bintana. Suot ang kanyang orange na uniforme na tinakpan niya ng isang itim na jacket mula sa isa pang preso. Kosa, kapag narinig mo ang sipol ko, tumakbo ka na papunta kusina. Huwag kang lilingon. Tumango si Pamela. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Ganda bilang pagpapasalamat. Huwag kang mag-alala sa akin.
Sanay na ako sa gulo. Iligtas mo ang sarili mo at sabihin mo sa kapatid mo na mag-iingat. Huminga ng malalim si Ganda. Pinalo niya ng malakas ang bakal na rehas ng selda. Pinalo niya ito ng paulit-ulit. Mga kasama! Oras na para bawiin ang karapatan natin! Para sa maayos na pagkain! Para sa kalayaan! Naghiyawan ang mga preso mula sa iba't ibang selda. Nagsimula silang maghagis ng mga gamit. Pinagbababayo nila ang mga bakal na pintuan. Mabilis na tumunog ang alarma ng kulungan. Nagkagulo ang mga gwardya. Riot! May riot sa selda ng mga babae! Humingi kayo ng backup sa labas! Dali niyo ang mga batuta! Pigilan niyo sila bago sila makalabas sa pasilyo! Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Pamela ang pag-abante ng mga gwardya. Ginamit niyang pagkakataon para sumuot sa gilid ng nag-aaway ng mga preso. Mabilis siyang tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng pasilyo. Harangan niyo mga gwardya! Huwag niyong hayaang makapasok dito sa block natin! Sinunod ni Pamela ang mapa na pinag-aralan niya. Nakarating siya sa kusina ng walang tao dahil nagpunta ang lahat ng staff sa labas para umiwas sa gulo. Nakabukas ang pinto sa likod patungo sa delivery area. Lumabas siya at nakitang mataas na pader ng pasilidad. May isang lumang truck ng basura na nakaparada sa gilid ng pader. Narinig niya ang mga putok ng baril mula sa loob ng building. Pinaputok ng mga gwardya ang kanilang mga armas sa ere para takutin ang mga nagwawalang preso. Mabilis na umakyat si Pamela sa ibabaw ng truck ng basura. Mula roon, naabot niya ang tuktok ng pader. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa loob ng kulungan. Tinapik niya ang kanyang dibdib at tahimik na nangako na babalikan niya si Ganda at aayusin ang bulok na sistema. Tumalon si Pamela sa kabilang panig ng pader. Ligtas siyang nakababa sa madilim na kalsada. Nakalaya na siya. Ngayon, kailangan niyang hanapin si Flo at pigilan ang kasamaan ng sindikatong sumira sa kanilang buhay. Mabilis na tumakbo si Pamela sa madilim na eskinita. Rinig na rinig niya ang mga sirena ng pulis mula sa kulungan. Basang-basa ang kanyang sapatos sa mga lubak na may tubig. Ligtas na siya pagkatapos ng riot na sinimulan ni Ganda. Wala siyang pera at wala siyang boses. Kailangan niyang magtago. Nagnakaw siya ng isang itim na jacket mula sa sampayan ng isang bahay para takpan ang kanyang uniforme ng preso. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Mansano para bawiin ang kanyang pagkatao. Sa loob ng mansyon, tahimik ang paligid. Nakaupo si Flo sa loob ng library. Binabasa niyang lumang police files na dinala ni Bentong. Pumasok si Bentong sa kwarto. Inspector! Yan na po ang lahat ng hawak natin labang kay Boss Rigor. Mga lumang kaso yan na hindi na-solve ng tatay nyo noong pulis pa siya bago naging negosyante. Salamat, Bentong. May napansin ba kayong kakaiba sa mga files na to? Wala naman po. Puro patayan at nakawan lang na konektado sa sindikato niya. Tingnan mo tong police report na to. Mula 30 taon nang nakalilipas. Itinuro ni Flo ang isang naninilaw na papel. Aksidente sa sasakyan ng mga magulang nyo? Bakit kasama yan sa file ni Boss Rigor? Dahil hindi ito aksidente. Basahin mo ang autopsy report. May tama ng baril ang driver bago bumangga ang kotse. At ang baril na ginamit ay rehistrado sa isa sa mga dating pangalan ni Rigor. Diyos ko! Ibig sabihin, si Boss Rigor ang pumatay sa magulang nyo? Oo. Sinadya niyang banggain ang sasakyan nila. At may isa pa siyang kinuha mula sa nasirang kotse ng gabing yun. Ano po yun? Ang isa sa mga anak nila. Ang nawawalang kambal. Ang kapatid ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Flo. Unti-unting luminaw sa kanya ang lahat. Ang demonyong sumira sa pamilya niya ay ang mismong demonyong nagpalaki sa kanya. Kinamit niya ako. Pinulot niya ako mula sa basurahan ng aksidente para gawing alipin niya. Hayop siya. Inspector? Kayo po ang kinuha? Ano pong sinasabi nyo? Wala. Nagkakamali ka lang ng dinig. Kailangan kong hanapin si Flo ngayon din. Nasaan ang update mula sa City Jail? Tumawag ang warden kanina. May naganap na malaking riot sa selda ng mga babae. Nakatakas si Flo Menjola. Nakatakas siya?
Saan siya pupunta? Hindi pa natin alam. Nagkalat ng mga pulis sa buong syudad para hanapin siya. Baka bumalik siya sa sindikato. Hindi siya babalik doon. I-pull out mo ang mga pulis natin sa daan. Pero Inspector, kailangan natin siyang hulihin. Utos ko ito, Bentong. Huwag kayong makikialam. Ako ang hahanap sa kanya na mag-isa. Sa labas ng mansyon, nagtatago si Pamela sa likod ng mga matataas na halaman. Pinagmamasdan niyang malaking gate ng pamilyang Mansano. Nakita niyang paglabas ni Darcy papunta sa hardin. May kausap ito sa cellphone at galit na galit. Lumapit ng palihim si Pamela para makinig. Siguraduhin mong malinis ang trabaho niyo, Rigor. Huwag kayong papalpak ngayong gabi. Nakalabas na ang mga tauhan ko. Papunta na sila sa lumang bahay ng mga Mansano. Doon natin tatapusin ang lahat. Bakit doon? Ang usapan natin, dito sa mansyon niyo papatayin ang peking Pamela. Nagbago na ang plano. Nakatakas sa kulungan ang totoong polis. Sigurado akong hahanapin niya ang kapatid niya sa lugar kung saan sila nagkahiwalay. Wala akong pakialam kung saan niyo gagawin. Basta patayin niyo silang dalawa ng sabay. Ihanda mo ng bayad mo. Wala nang makakapigil sa akin. Ibinaba ni Darcy ang telepono. Ngumisi siya at mabilis na bumalik sa loob ng mansyon. Narinig ni Pamela ang lahat. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na ang lumang bahay na tinutukoy ng kriminal, yun ay ang abandonadong bahay kung saan sila ipinanganak at huling nakasama ng kanilang ina. Kailangan niyang maunahan ng mga tauhan ni Rigor doon. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa mansyon. Sa loob ng kwarto ni Senyora Valencia, pumasok si Flo. Nakahiga ang matanda pero gising pa ito. Nakatingin ang senyora sa isang lumang litrato. Lola, gising pa po kayo. Gabi na. Hindi ako makakatulog. May gumugulo sa isipan ko kanina pa. Tungkol po ba sa akin? Lihim akong kumuha ng buhok mo at ipina-DNA test kita, Pamela. Lumabas na match ang dugo natin. Natigilan si Flo. Tinitigan niya ng diretso ang matanda. Alam ko po. At alam ko rin na nalaman ninyong dugo at laman niyo ko. Kambal kayo. Alam kong may kapatid ka na itinago ng pamilya natin. Patawarin mo kami. Bakit niyo itinago ang totoo? Natakot ang ama mo sa skandalo. Pinili namin ang dangal ng pamilya kaysa sa isa pang bata. Habang buhay kong pinagsisihan yun. Lumapit si Flo sa kama. Kinuha niyang kamay ng matanda at pinisilito. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako si Pamela, Lola. Ako si Florina. Ako ang isa sa sanggol na itinapon ninyo. Florina, buhay ka? Paano nangyari to? Nagkapalit kami ng pwesto nung naaksidente kami sa highway. Si Pamela, nasa kulungan at nakatakas siya ngayon. Diyos ko, ang apo ko. Nasa panganib ang totoong Pamela. Kailangan natin siyang tulungan. Huwag po kayong mag-alala. Pupuntahan ko siya. Ililigtas ko ang kapatid ko. Patawarin mo ako, Florina. Nagkamali kami. Kayo ang tanging pamilya ko. Tapos na yun, Lola. Ang mahalaga, itama natin ngayon. Pangako, ibabalik ko siya ng buhay. Kinuha ni Flo ang kanyang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Naiwan si Senyora Valencia na umiiyak at nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang dalawang apo. Sumakay si Flo ng kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ito palabas ng gate. Alam niya kung saan pupunta si Pamela. Iisang lugar ang babalikan nilang dalawa. Ang lumang bahay na naging saksi sa pagkasira ng kanilang pamilya. Handang ibuwis ni Flo ang kanyang buhay para protektahan ng kakambal na minsan nang naging kaaway niya. Madilim ang paligid sa loob ng abandonadong bahay. Puno ng alikabok at sapot ng gagamba ang bawat sulok. Basag ang mga bintana. Rinig na rinig ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Nakatayo si Pamela sa gitna ng sirang sala. Suot pa rin niya ang ninakaw na itim na jacket na nakapatong sa orange na uniform ng preso. Huminga siya ng malalim. Tinitika ng paligid.
Pamilyar sa kanya ang lugar. May mga malalabong alaala ang bumabalik sa kanyang isip. Tumama ang liwanag ng isang sasakyan sa pader ng bahay. Narinig ni Pamela ang pagpatay ng makina. Bumukas ang pintuan ng kotse. Nakahanda na si Pamela. Kumuha siya ng isang makapal at mahabang piraso ng kahoy mula sa sahig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Bumukas ang pintuan ng lumang bahay. Pumasok si Flo. Basang-basa rin siya ng ulan. Tiningnan niya ng diretso si Pamela. Pareho ang kanilang muka. Pareho ang kanilang taas. Parang nananalamin ang dalawa. Hinahanap mo ba ako, Inspector? Mabilis na tumakbo si Pamela papalapit kay Flo. Itinaas niya ang hawak na kahoy para ihampas ito. Hindi gumalaw si Flo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang sakit. Huminto ang kahoy ng 1 pulgada mula sa mukha ni Flo. Binitawan ni Pamela ang armas at sinunggaban ang kwelyo ng kapatid. Itinulak niya si Flo sa pader. Sige, saktan mo ko. Deserve ko yan dahil sa ginawa ko sa iyo. Pilit na bumubuka ang bibig ni Pamela. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmura. Ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanyang lalamunan dahil sa kanyang natamo sa aksidente. Pumatak ang kanyang mga luha dahil sa matinding pagkadismaya at galit. Alam kong hindi ka makapagsalita. Nabalitaan ko sa kulungan na napinsala ang boses mo dahil sa pagbangga ng sasakyan natin. Patawarin mo ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Binitawan ni Pamela sa Flo. Kumuha siya ng 1 kapirasong uling mula sa isang lumang lutuan. Mabilis siyang nagsulat sa malapad na semento ng padera. Malalaki at mariin ang mga letra. Kinuha mo ang buhay ko. Magnanakaw ka. Binasa ito ni Flo. Tiningnan niya si Pamela na umiiyak sa galit. Wala akong kinuha na hindi dapat sa akin, Pamela. Buhay nating dalawang ninakaw. Magkapatid tayo. Kambal tayo. Natigilan si Pamela. Nanlaki ang kanyang mga mata. Umiling siya ng mabilis. Hindi siya naniniwala. Umatras siya ng 2 hakbang. Totoong sinasabi ko. Ipinanganak tayo sa mismong bahay na to. Ito ang tanging lugar na pareho nating nakikita sa mga panaginip natin noong mga bata pa tayo. Mabilis na nagsulat muli si Pamela sa pader. Sinungaling, wala akong kapatid. Ipina-DNA test ako ni Senyora Valencia. Match tayo. Apo rin ako ng pamilya Manzano. Pero itinago nilang totoo. Hinawakan ni Pamela ang kanyang dibdib. Kumabog ito ng malakas. Nakikinig lamang siya sa bawat salitang binibitawan ng kaharap. Pinili ka nila para sa dangal ng pamilya at itinapon nila ako sa lansangan para magdusa. Yan ang matagal nilang inilihim sa'yo. Naalala ni Pamela ang kwento ni Ganda sa loob ng selda. Naalala niya ang hirap ng buhay na pinagdaanan ng isang Flo Mendiola. Unti-unting nagiging malinaw na ang lahat. Gusto ko lang maranasan kung paano mahalin, kung paano magkaroon ng pamilya na hindi ako sinasaktan araw-araw. Kaya noong nakita ko ang pangalan mo sa peking ID ko sa ospital, hindi na ako umangal. Pumatak ang luha ni Flo. Lumuhod siya sa semento sa harap ni Pamela. Ninakaw ko ang pagmamahal na sana'y para sa akin din. Nasilaw ako sa ginhawa. Gusto ko lang maging tao, Pamela. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. Tiningnan ni Pamela ang kapatid na nakaluhod at umiiyak sa kanyang harapan. Nawala ang galit sa kanyang puso. Pinalitan ito ng matinding awa at pangungulila. Pareho silang biktima ng kasinungalingan ng kanilang pamilya. Hinawakan ni Pamela ang balikat ni Flo at itinayo ito. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kakambal. Umiiyak sila ng sabay. Wala ng pulis at wala ng kriminal. Dalawang magkapatid lamang na matagal nang nawalay sa isa't isa. Bumitaw sa Pamela sa pagkayakap. Kinuha niyang muli ang uling at nagsulat sa pader para magtanong, sino ang pumatay sa mga magulang natin? Pinunasan ni Flo ang kanyang luha at seryosong tumingin kay Pamela. Si Boss Rigor. Siya ang bumangga ng sasakyan nila.
30 taon ang nakalilipas. Siya ang pumatay sa kanila. At pagkatapos, kinuha niya ako mula sa nasirang kotse para gawing alipin ng sindikato niya. Nanggigil si Pamela. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Ang lalaking pinaghahanap ng batas ay siya ring sumira sa buhay nilang magkapatid. May kasabot siya sa loob ng mansyon. Si Darcy. Nagbayad si Darcy kay Boss Rigor para ipapatay tayong dalawa ngayong gabi. Gusto niyang makuha ang buong mana natin. Mabilis na nag-isip si Pamela. Tumingin siya sa mga bintana ng pintuan ng abandonadong bahay. Ginamit niyang kanyang karanasan bilang pulis. Sumulat siya ng mabilis sa pader. Wala tayong kalaban-laban dito. Kailangan nating umalis agad. May dala akong baril, Pamela. Hindi ako papayag na saktan nila tayong muli. Lalaban tayo ngayong gabi. Bago pa man makasagot si Pamela, nakita nilang pagtama ng maraming ilaw mula sa labas ng bahay. Sunod-sunod na sasakyan ang dumating. Narinig nilang paghinto ng makina at ang pagbaba ng maraming tao. Rinig na rinig ang pagkasa ng mga mabibigat na baril. Paligiran niyo ang buong bahay. Walang makalalabas ng buhay. Malakas na sigaw ng kriminal mula sa labas. Nagkatinginan sina Pamela at Flo. Nandiyan ang demonyong sumira ng kanilang pamilya. Papalapit ng papalapit ang mga hakbang. Kailangan nilang isantabi ang kanilang kahinaan para mabuhay. Pinaligiran ng mga sasakyan ng lumang bahay. Rinig na rinig ang mga yabag ng sapatos sa labas. Nakatago sina Pamela at Flo sa likod ng isang makapal at sirang padera. Hawak ni Flo ang kanyang baril. Tumingin si Pamela sa mga posibleng daanan papalabas. Huwag na kayo magtago. Alam kong nasa loob kayo dalawa. Tapusin mo na agad sila, Rigor. Huwag mo nang patagalin pa. Huwag mo akong utusan, Darcy. Ako ang masusunod dito. Nagbayad ako ng malaki para sa trabahong ito. Gawin mo na. Mga tauhan, pasukin ang bahay. Patayin ang lahat ng makikita nyo sa loob. Wala kayong ititirang buhay. Nagulat si Darcy sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang lider ng sindikato. Teka, Rigor. Bakit papatayin lahat? Ang usapan natin, tatakutin mo lang sila o kaya itutumba mo ng tahimik para sa akin mapunta ang mana. Kulang ang binayad mo sa akin. At pagkatapos nilang mamatay, ikaw naman ang isusunod ko. Kukunin ko ang buong yaman ninyo. Ano? Niloloko mo ba ako? Magkasabwa tayo dito, Rigor! Tanga ka talaga. Wala akong iniiwang buhay na saksi. Nakangising sagot ni Rigor, sabay utos sa kanyang mga tauhan na lumusob. Sa loob ng bahay, tumingin si Flo kay Pamela. Ibinigay ni Flo ang hawak niyang barila sa kanyang kakambala. Mas kailangan mo to. Pulis ka. Mas magaling kang bumaril kaysa sa akin. Umiling si Pamela. Ibinalik niya ang baril kay Flo at itinuro ang sarili niyang kamao. Seryoso ka ba? Kamao laban sa mga armadong lalaki? Tumango si Pamela nang may kumpiyansa. Pumwesto siya sa gilid ng pintuan para mag-abang. Binasag ng mga tauhan ni Rigor ang kahoy na pinto. Pumasok ang unang lalaki. Mabilis na gumalaw si Pamela. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at inikot ito ng malakas. Nabitawan ng tauhan ng kanyang baril. Sinipa ni Pamela ang tuhod ng kalaban at pinatumba ito sa sahig. Pumasok ang ikalawang tauhan. Nagpaputok ito ng baril. Nakapagtago si Pamela sa likod ng isang sirang sofa. Hoy! Pangit! Dito ka tumingin! Malakas na ng asar sa Flo, sabay bato ng isang mabigat na bote sa ulo ng lalaki. Tinamaan ang tauhan at natumba. Mabilis na gumapang sa Flo at kinuha ang baril na nahulog sa sahig. Ayos bang street smart ko, Inspector? Ngumiti si Pamela at nagtaas ng hinlalaki. Nagtulungan silang dalawa. Ginamit ni Pamela ang kanyang galing sa pakikipaglaban habang ginamit naman ni Flo ang bilis niya sa pag-iwas at panlilin lang sa mga kalaban. Unti-unting naubos ang mga unang tauhan na pumasok sa loob ng bahay. Sa labas, rinig ni Boss Rigor ang mga ungol ng kanyang mga tauhan. Nainis ang leader ng sindikato. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang armas. Mga walang silbi! Ako na ang tatapos sa magkapatid na ito!
Lumapit si Darcy at pilit na pinipigilan si Rigor. Huwag kang papasok dyan! Kailangan nating umalis bago pa dumating ang ibang pulis! Tumabi ka dyan, babae! Galit na bulyaw ni Rigor, sabay tulak ng malakas kay Darcy. Tumilapon si Darcy sa putikan. Naglakad si Rigor papasok ng lumang bahay. Nakita niya ang kanyang mga tauhan na nakabulagtana sa sahig. Nasa kabilang dulo ng sala, sina Pamela at Flo. Pareho silang hinihingal. Ang gagaling nyo pala. Isang pulis at isang magnanakaw. Pinagsanib na puwersa ng batas at kalye. Tapos ng masasayang araw mo, Rigor. Buhay ka naming ipakukulong. Talaga ba, Flo? Matapos kitang pakainin at buhayin, ito lang ang igaganti mo sa akin? Buhay na impyerno ang ibinigay mo sa akin. Pinatay mo ang mga magulang namin. Itinaas ni Boss Rigor ang kanyang mahabang baril. Ikinasan niya ito ng malakas at itinutok sa direksyon ni Flo. Isusunod ko na kayo sa kanila. Nakatutok ang dulo ng mahabang baril ni Boss Rigor sa mukha ni Flo. Walang takot na nakatingin si Flo sa kriminal. Nakatayo si Pamela sa gilid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Madilim ang paligid, rinig na rinig ang malakas na pagbagsak ng ulan sa yero ng abandonadong bahay. Wala na kayong kawala. Dito na matatapos ang lahi ng mga Mansano. Bakit ba galit na galit ka sa pamilya namin? Sinira mo ang buhay ng mga magulang ko. Dahil ang tatay nyo ang sumira sa negosyo ko. Ipinakulong niya ang mga tauhan ko noon. Kaya kinuha ko ang pinakamahalaga sa kanya. Hayop ka! Kinamit mo ko para gumawa ng krimen mo! Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Pinakain kita. Binihisan kita. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay ka sa kalsada. Mas mabuti pang mamatay ako kesa naging alipin mo. Sayang nga eh. At hindi ko kaagad nalaman na dalawa pala kayo. E di sana, dalawa ang naging runner at alipin ko. Mas malaking pera sana ang ipinasok nyo sa sindikato ko. Napailing habang nakakuyom ang kamao ni Pamela. Huwag ka nang sumingit dyan, Pepeng Pulis. Wala ka ring kwenta. Tumawa ng malakas si Boss Rigor. Inilagay niya sa kanyang daliri ang gatilyo. Tumingin siya ng mariin sa mga mata ni Flo. Kung yan ang gusto nyo, magpaalam ka na sa kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nakita niya ang paggalaw ng daliri ni Rigor. Hindi niya hahayaang mamatay ang kakambal niya. Hindi niya kayang mawala ng pamilya sa ikalawang pagkakataon. Tumaas ang matinding emosyon sa kanyang dibdib. Ang takot at ang gulat ang tuluyang bumasag sa bara ng kanyang lalamunan na dulot ng aksidente. Wag! Malakas na sigaw ni Pamela, sabay bato ng isang mabigat na silya papunta kay Rigor. Tumama ang kahoy na silya sa braso ni Rigor. Nagpaputok siya ng baril, ngunit tumama ito sa kisame dahil sa kulat. Pamela, ang boses mo! Nakakapagsalita ka na! The Buffalo! Mabilis na utos ni Pamela, sabay takbo, papunta sa likod ng sira-sirang haligi. Dumapa si Flo sa maalikabok na sahig. Nagpaputok muli si Rigor. Tumama ang mga bala sa kahoy at semento na malapit sa paanan ng kambal. Mga buwisit kayo! Huwag na kayo magtago! Tapos na ang maliligayang araw mo, Rigor. Wala kang laban sa aming dalawa. Hinding-hindi mo kami mapaghihiwalay! Papatayin ko kayong dalawa. Isusunod ko kayo sa tatay nyo! Pumasok ang dalawa pang tauhan ni Rigor mula sa labas. May hawak silang patalim at bakal. Boss, narinig namin ang pagputok. Ayos ka lang ba? Huliin nyo ang dalawang yan. Hiwain nyo. Flo, sa kanan ka. Ako sa kaliwa. Handa ka na ba? Kanina pa ako handa, Inspector. Mabilis na tumakbo si Pamela papunta sa unang tauhan. Ginamit niya ang kanyang karanasan at police combat tactics. Umiwas siya sa saksak ng kalaban. Hinawakan niya ang braso nito at iniikot ng mabilis pababa. Narinig niya ang paglagutok ng buto ng lalaki. Nabitawan nito ang patalim. Sinipa ni Pamela ang lalaki sa sikmura at pinatumba ito sa sahig.
Sa kabilang dulo, hinarap ni Flo ang ikalawang tauhan. Sumugod ang lalaki na may hawak na pamalo. Dumampot si Flo ng dakot ng alikabok sa lupa mula sa sahig. Ibinato niya ito ng direkta sa mga mata ng kalaban. Uray! Wala na akong makita! Yan ang diskarte ng kalye, tanga! Natatawang asar ni Flo sabay hampas ng isang makapal na kahoy sa batok ng lalaki. Bumagsak ang ikalawang tauhan. Tumingin si Rigor sa kanyang mga walang silbing kasama. Lalo siyang nagalit. Itinutok niya muli ang baril kay Flo, ngunit mabilis na sumipa si Pamela mula sa gilid. Tinamaan ng kamay ni Rigor. Tumilapo ng mahabang baril sa madilim na sulok ng bahay. Wala nang armas si Rigor. Kumuha siya ng isang basag na bote mula sa sahig. Pasugod siyang lumapit kay Pamela. Masyado kang pakialamera. Pulis! Wala kang kwentang tao. Nabubuhay ka sa pagsira ng pamilya ng iba. Sumugod si Rigor at iwinasiwas ang basag na bote. Umiwas si Pamela, ngunit nahagip ng bote ang gilid ng jacket niya. Sinuntok ni Pamela si Rigor sa muka. Napaatras ang kriminal, ngunit mabilis itong nakabawi. Hinawakan niya si Pamela sa kwelyo at itinulak ng malakas sa pader. "Bitiwan mo ang kapatid ko!" Sigaw ni Flo, sabay talon sa likod ni Rigor. Sinakal ni Flo ang kriminal gamit ang kanyang mga braso. Pilit na inaalis ni Rigor si Flo. Umikot sila sa gitna ng sala. Ginamit naman ni Pamela ang pagkakataon. Kumuha siya ng posas mula sa bulsa ng kanyang ninakaw na jacket na nakuha niya bago pa man siya makulong. Pinatid ni Pamela ang binti ni Rigor. Bumagsak silang tatlo sa sahig. Mabilis na hinawakan ni Pamela ang kanang kamay ng kriminal. Ikinabit niya ang unang dulo ng posas. Hinila ang kabilang kamay sa likod nito at ikinabit ang ikalawang dulo. Huli ka na, Rigor. Wala ka nang kawala. Mga hayop kayo! Makakalabas din ako sa kulungan! Huwag ka nang umasa. Sisiguraduhin kong mabubulo ka doon hanggang sa dulo ng buhay mo. Hindi ako makapaniwala na ginawa natin yun. Parang nasa pelikula. Sanay ako sa ganito, Flo. Pero magaling din ang galawan mo sa pakikipaglaban. Pwede kang maging pulis. Huwag na. Ayoko ng uniforme. Masyadong mainit at mahirap labahan. Biglang pumasok si Darcy. Basang-basa siya ng ulan at may hawak na maliit na baril na kinuha niya mula sa isang nakabulagtang tauhan sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya sina Pamela at Flo. Tiningnan niya si Rigor na nakaposas at duguan sa sahig. Mga wala talagang silbi. Ako na mismong tatapos sa inyong dalawa. Darcy! Ibaba mo yan. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa pera. Sirang-sira ng buhay ko dahil sa inyo. Kung hindi kayo dumating, sa akin lahat mapupunta ang yaman ng mga mansano. Ako ang nag-alaga kay Lola. Pera lang ba talagang mahalaga sa'yo? Pamilya tayo, Darcy. Lumaki ka kasama nila. Hindi ko kayo kapamilya. Mga magnanakaw kayo ng atensyon. Inagaw niyo ang lola ko at ang karapatan ko. Itinutok ni Darcy ang baril kay Pamela. Umiiyak ang pinsan nila dahil sa matinding puot at galit. Alam ko nagkulang si Senyora Valencia sa'yo. Pero hindi itong tamang paraan para makuha ang pagmamahal niya. Ibaba mo yan, parang awa mo na. Tumahimik ka! Papatayin ko na kayo ngayon din! Rinig na rinig nila mula sa labas ang malakas na sirena ng mga sasakyan ng pulis. Bumuhos ang pula at asul na ilaw sa mga sirang bintana ng lumang bahay. Dumating si PO3 Bentong kasamang maraming tauhan ng kapulisan. Pulisito! Ibaba niyo ang inyong mga armas. Napaligiran na namin ang buong bahay at ang lote. Malakas na sigaw ni Bentong mula sa megaphone sa labas. Nagulat si Darcy. Lumingon siya ng saglit sa labas ng bintana. Ginamit ni Flo ang pagkakataong yun. Mabilis siyang tumakbo at hinablot ang baril mula sa nanginginig na kamay ni Darcy. Itinulak niya ang pinsan sa sahig upang hindi ito makapanlaban. Tapos na ang laro, Darcy. Talunan ka na. Hindi ito maaari. Akin ang kumpanya. Akin lahat yon. Sigaw ni Darcy habang nagwawala at umiiyak sa sahig. Pumasok sina Bentong at ang iba pang mga pulis sa loob ng bahay.
May hawak silang mahabang baril at handang bumaril kung kinakailangan. Nakita nila si Pamela na nakatayo malapit kay Flo. Naguluhan si Bentong nang makita niya ang dalawang magkamukhang babae. Dalawang Inspector Pamela? Anong nangyari dito? Isang mahabang kwento, Bentong. Mamaya ko na ipaliliwanag ng buo doon sa presinto. Boses niyo po yan, Inspector. Kayo ba talaga yan? Ako ito, Bentong. Bumalik ng boses ko. Dalhin niyo ng mga kriminal na ito sa istasyon. Lalo ng kalbong yan na nakaposo sa sahig. Siya si Rigor. Nilapitan ng mga pulis na Rigor at Darcy. Hinawakan nila ang mga ito. Kinapitan ng mahigpit at itinayo para ilabas. Hindi pa tayo tapos, Flo. Tandaan mo yan! May araw din kayo sa akin! Tapos na tayo. Malaya na ako sa iyo ngayon. Inilabas ng mga pulis ang mga suspect at isinakay sa mga patrol cars. Naiwan sina Pamela at Flo sa loob ng abandonadong bahay habang dahan-dahang tumitila ang ulan. Tumingin sila sa isa't isa. Ngumiti si Pamela at muling niyakap ng mahigpit ang kanyang kakambal. Naramdaman nila ang tunay na kapanatagan. Tapos na ang gulo, tapos na ang mga lihim at sa unang pagkakataon nahanap nila ang totoong hustisya sa pamamagitan ng isa't isa. Kinabukasan, naging maaliwalas ang sikat ng araw. Bumalik sina Pamela at Flo sa mansyon ng mga Mansano. Naghihintay si Senyora Valencia sa malaking sala. Umiiyak ang matanda nang makita ang dalawang apo na magkasama at ligtas matapos ang matinding kaguluhan. Salamat sa Diyos at ligtas kayong dalawa. Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ng pamilya namin. Lola, tapos na po yun. Nandito na kami ngayon para ayusin ang pamilya natin. Lo, patawarin mo ako sa pagtataboy namin sa iyo noon. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng yaman ng mga Mansano. Lola, hindi ko po kailangan ng pera. Ang kailangan ko lang po pamilya na magmamahal sa akin. Niyakap ni Senyora Valencia ang kanyang dalawang apo. Naramdaman ni Flo ang tunay na kalinga na matagal niya nang hinahanap. Habang tinatanggap naman nila ang kapatawaran sa isa't isa. Lumipas ang isang linggo. Nasa loob ng presinto, sina Pamela at Flo. Nakaupo sila sa harap ng mesa ni PO3 Bentong. Inspector, nakasuhan na po sina Boss Rigor at Darcy. Sigurado pong habang buhay na pagkakakulo ang hatol sa kanila. Mabuti yan, Bentong. Pagbabayaran nila lahat ng kasamaan nila. Paano naman ang kaso ni Flo? Naprobahan na po ng piskal dahil sa pagtulong ni Flo na maibigay ang mga sikreto ng sindikato. Magiging state witness po siya laban kay Rigor. Malaya na siya mula sa lahat ng kaso. Salamat sa tulong mo, Pamela. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabubulok na ako sa kulungan ngayon. Wala yan, Flo. Kapatid kita. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo muli. Tumayo si Pamela at inayos ang kanyang uniforme. Ibinigay niyang isang folder kay Flo. Pirmahan mo yan. Yan ang mga papeles para sa bago nating plano. Ano to? Akala ko ba ayaw mo sa negosyo? Hindi yan negosyo. Yan ang Mindiola Manzano Foundation. Gagamitin natin ang mana natin para tulungan ang mga batang biktima ng kahirapan sa lansangan. Ngumiti si Flo at mabilis na pinirmahan ang dokumento gamit ang kanyang kanang kamay. Tuluyan ang naghilom ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Lumipas ang 6 na buwan. Nakatayo sina Pamela at Flo sa harap ng isang malaking gusali. Ito ang bagong headquarters ng Mindiola Manzano Foundation. Maraming batang naglalaro sa bakuran. Lumapit si Ganda na may suot ng maayos na damit. Nakalaya siya mula sa city jail sa tulong ng mga abogado ni Pamela. Mga kosa, ang ganda naman ng lugar na to. Parang palasyo sa mga bata. Salamat sa pagpunta, Ganda. Gusto namin, ikaw ang maging head coordinator dito. Naku, totoo ba yan? Wala akong alam sa ganyang pagpapatakbo. Kaya mo yan, Ganda. Tinulungan mo si Pamela noong nasa kulungan siya. Ngayon, kami naman ang tutulong sa iyo para magkaroon ng bagong buhay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Naglakad pa palayo si Ganda para samahan ang mga bata.
Naiwan sina Pamela at Flo sa ilalim ng araw. Tumingin sila sa isa't isa. Wala na ang pagpapanggap. Wala na ang mga lihim. Sinong mag-aakala na ang isang pulis at isang magnanakaw ay magiging magkasangga? Kambal tayo, Pamela. Kahit gaano pa kalayong nilakbay natin, palagi tayong babalik sa isa't isa. Hinawakan ni Pamela ang kamay ng kanyang kapatid. Sabay silang naglakad papasok ng gusali. Nagsimula na ang bago nilang buhay kung saan pinili nilang putulin ang sumpa ng nakaraan. Pinatunayan nila na ang pagmamahal sa pamilya ay palaging mas matimbang kesa sa anumang yaman o batas. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw.